Ang tanong, bakit ba nangyari ito? Dahil ba ang mga senador ay walang alam sa konstitusyon? Ang tatalino nga ng mga yan, di ba? Dahil ba sila ay mga sadyang bobo at tanga? Sabagay. Pero mas masahol pa sila sa bobo at tanga. Sila, kaya ganyan ang nangyari. Dahil ang Senado natin ay binubuo ng mga bayarang politiko, ng mga miyembro ng political dynasty na walang inatupang kundi ang sariling interes at ang interes ng kanilang mga amo. Tatlong dahilan kung bakit tinipan ang impeachment complaint, kung bakit itiniskarin ang trial. Unang-una, dahil yan ang gusto ni Bongbong Marcos. Hindi nyo ba nakalata? Kung isang taon pa, paulit-ulit si Bongbong Marcos nagsasabi, ayoko na mag-i-impeach si Sara Duterte. Wala ako siyang karapatan, wala siya sa lugar na magsabi ng ganyan. Kaya ito naman mga senador, sumusunod sa presidente. Alam niyo kung bakit? Bakit sunod-sunuran sa presidente itong mga senador? Dahil ang presidente ang may hawak ng pork barrel nila. Trilyon-trilyon sa national budget. Yung pork barrel ng mga senador, hindi sa pupunta sa kanila. Kaya pangalawang dahilan, dahil itong mga politikong ito ay hayok sa boto. Hindi nyo ba napapansin tuwing eleksyon, ang mga ito sumasayaw, kumakanta para lang makuha ang ating mga boto. Pero hindi pa yan ang kanilang ginagawa. Sila ay nagbebenta ng kanunuha, nagbebenta ng prinsipyo. Dito lang ako, kaya nagbibideo ako. Hindi na ako nag-live. Nakita natin gumawa ka kami ay si Cheese Escudero. Cheese Escudero, kadarating sa 28th Congress, siya pa rin ang Senate President. At para mangyari yan, gusto niya makuha ang boto ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, at iba pa mga pro-Duterte. Kaya ganyan ang nangyari kay Cheese Escudero. Kawawa! Kawawa, hindi si Cheese Escudero. Ang kawawa ay ang mamamayang Pilipino, ang katotohanan at ang pananagutan. Pangatlong dahilan. Ang pangatlong dahilan, hindi naman talaga sila seryoso. Napanagutin ang mga korap. Dahil lahat naman sila ay may mga pananagutan. Sila ay natatakot na kapag na-impeach si Sara Duterte dahil sa ninakaw niyang 612.5 million confidential and intelligence funds, baka sila sumunod naman. Baka sumunod naman si Marcos na mas malaki pa ang confidential and intelligence funds. Baka sumunod pa yung ibang mga politika. Dahil ang impeachment nito ay lumayanin doon sa sistema ng korupsyon sa kasalukuyan. Ito ang tinatawag natin burokrata kapitalista. Yung paghahari ng mga political dynasty, ng mga korap na politiko, na sarili lamang ang iniisip at kapakanan ng kanilang mga ako. Pero mga kasama, ganun man ang nangyari kahapon, hindi pa ho tapos ang laban. Diba hindi naman na-dismiss ang impeachment? Round 2 lang ito, round 1 panalo tayo dahil umabot ang impeachment complaint dito. Round 2, sabihin na natin draw. Dahil hindi naman na-dismiss, pero hindi magtutuloy ang hearing. May round 3 pa ho, may round 4, hanggang 15 rounds po ito. Handa ba kayo hanggang 15 rounds? Eh yan po ang halaga. Yan po ang halaga ng ating pagtitipon dito. Pinapakita natin na ang usapin ito ay hindi lang usapin na pag-uusapan ng mga senador. Ito po ay
pagdidesisyonan ng taong bayan at ang maglilitis kay Sara Duterte ay ang taong bayan. Kaya nagaganap po tayo nandito ang iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga sektor at personalidad. Nagkakaisa po tayo sa panawagan ng katotohanan, ng pananagutan at ng paglilitis sa isang in-impeach ng opisyal, mataas na opisyal ng gobyerno. Kaya mga kasama, maghanda pa tayo sa mas malalaki pang laban. Sa susunod na pagtitipon, pwede ba nating doblehin ang ating numero? At siguro sa susunod na pagtitipon, wala na hong alisan hanggang mapatalsik sa pwesto si Sara Duterte. Muli po, maraming salamat. Magandang hapon, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Bayan Chairperson Teddy Casino. Tama po yun, no? Kung ayaw litisin ng Senado si Sara Duterte, ang taong bayan ang maghahatol kay Sara Duterte. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict Sara now! Sa punto po ito, kasama natin ang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino sa 20th Congress. Nandito po si Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, si Representative Rene Co ng Kabataan Party List, at si Representative Laila De Lima ng ML Party List. Corona. Gentlemen first. Okay. Mahalap na pagbati, mga kasama. Saludo, pagpupugay, taas na kamao. Taas na kamao po tayo. Sa lahat ng mga magiting na Pilipino na narito ngayon na tumitindig laban sa korupsyon at para sa pagpapanagot sa vice-presidente ng Pilipinas. Tama lang po, narito tayo para kalampagin ang tarangkahan ng Senado. Iparating sa mga nasa loob na hindi katanggap-tanggap ang walang katapusang pagbobola na ginagawa nila. Walang katapusang pagtitribon ng debate at ang ginagawang katatawanan na walang dangal ang proseso ng impeachment at impeachment trial na sa ayaw o sa gusto natin yan ang tanging tinatakdal ng konstitusyon sa paraan para impisin, katulan at patalsikin sa pwesto ang isang vice-presidente. Paano ba yan ginastos ang constitution ba? Kaya po, muli, isa tayo magpanawagan ng taong bayan ang mga senador. Gawin niyo po ang inyong trabaho. Wala na pagtitipon, wala na pagpapola. Bibisin ang vice-presidente. Konflikt, Sara Duterte. Konflikt. Yan po ang panawagan ng taong bayan. Konflikt! 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 Sara!
Ay, sorry. Di ako nakatingin. So, paupo kita rito. Bakit ganyan ang ginagawa ng Senado mula pa noong Pebrero nung ginasmit yung articles of impeachment ng House of Representatives sa Senado? Ilang buwan ang lumipas, ilang linggo ang lumipas. Pero imbis na gawin ng dapat nilang gawin kasi tapos na yung ginawa, yung trabaho ng House of Representatives. Bakit